Isang malakas na pagkabasag ng porselana ang gumising sa tahimik na umaga sa mansyon ng mga Aldama. Sumabog ang mga pira-pirasong bahagi ng mamahaling tasa sa makintab na sahig, kasabay ng pagtilapon ng mainit na kape. Ilang patak nito ang tumama sa braso ni Jessa at napapikit siya sa biglaang hapdi. Ngunit hindi niya yun ininda. Mas matindi ang hapdi na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Walang silbi. Sigaw ni Madam Reyes ang kanyang amo. Nakatayo ito na parang isang reyna, nakapamaywang at nag-aapoy ang mga matang nakatitig sa kanya. Pangalawang tasa na yan ngayong linggo. Hindi ka ba marunong mag-ingat? O sadyang gusto mo lang sirain ang lahat ng gamit ko? Sorry po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Halos pabulong na sagot ni Jessa, habang mabilis na lumuhod para pulutin ang mga bubog. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Huwag mong gamitin ang kamay mo, tanga! Isa pang sigaw ang sumalubong sa kanya. Gamitin mo yang basahan. Baka masugatan ka pa. Ako pa ang gagastos sa pagpapagamot mo. Walang salitang lumabas sa bibig ni Jessa. Tumango na lamang siya. Kinuha ang basahan sa ilalim ng lababo at maingat na pinunasan ang natapong kape at pinulot ang bawat piraso ng basag na tasa. Ang bawat salitang binitiwan ni Madam Reyes ay parang bubog na tumutusok sa kanyang pagkatao. 3 taon na siyang naninilbihan sa mansyon na ito. 3 taon ng pagtitiis. 3 taon ng pagiging anino. Matapos linisin ang lahat, tahimik siyang bumalik sa kanyang maliit na silid sa likod ng kusina. Isang kwartong mas maliit pa sa banyo ng kanyang amo. Dito, sa gitna ng katahimikan, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Binuksan niya ang isang maliit na kahon sa ilalim ng kanyang papag. Kinuha niya mula roon ang nag-iisang yaman niya sa mundo. Isang kupas na litrato. Sa litrato, may isang masayang mag-asawa na nakangiti sa kanya. Ang kanyang papa at ang kanyang mama. Niyakap niya ang litrato na para bang doon siya humuhugot ng lakas. Mapa? Bulong niya sa hangin. Bakit niyo po ako iniwan kaagad? Nahihirapan na po ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa litrato. Mabilis niya itong pinunasan. Ito na lang ang natitirang alaala niya sa kanila. Mula nang masawi sila sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Simula noon, ang buhay niya ay naging isang walang katapusang pagsubok. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Mabilis niyang itinago ang litrato at pinunasan ang kanyang mukha. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isa sa mga kasambahay. Jessa, pinapatawag ka ni ma'am. May bisita siya sa sala. Nag-aalangan man ay sumunod si Jessa. Ano na naman kaya ang kasalanan na nagawa niya? Pagdating niya sa sala, nakita niya si Madam Reyes na kausap ang isang lalaking hindi pamilyar. Nakasuot ito ng mamahaling suit, makintab ang sapatos, at may dalang itim na briefcase. Mukha itong importante. Ito ba? Tanong ng lalaki kay Madam Reyes, habang ang mga mata nito ay nakatuon kay Jessa. Tinaasan siya ng kilay ni Madam Reyes. Oo, siya na nga, ang katulong ko. Ano bang kailangan mo sa kanya at inabala mo pa ako? Tumayo ang lalaki at magalang na humarap kay Jessa. Mayroong awa sa mga mata nito nang makita ang itsura niya. Magandang umaga, Miss Villarreal. Bati nito sa isang formal na boses. Ako si Attorney Marco Ramos. Napayo ko si Jessa. Jessa na lang po, sir. Hindi siya pinansin ni Attorney Ramos. Sa halip, bumaling ito kay Madam Reyes. Mawalang galang na po, ma'am. Pero kailangan ko po siyang makausap ng pribado. It's a matter of utmost importance. Narinig ni Jessa ang pag-ismid ni Madam Reyes, ngunit pumayag din ito. Umupo si Jessa sa dulo ng sofa. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit sa laki ng sala. Pinaglaruan niya ang dulo ng kanyang damit habang hinihintay ang sasabihin ng abogado. Huminga ng malalim si Attorney Ramos. Jessa, 3 taon na kitang hinahanap. Nagulat si Jessa.
po? Bakit po? May kinalaman ito sa mga magulang mo. Biglang kumabog ng mabilis ang puso ni Jessa. Ano po ang tungkol sa kanila? Tinitigan siya ng diretso sa mata ng abogado. Isang tingin na puno ng kahulugan. Una sa lahat, may kailangan akong itama. Seryosong sabi ni Attorney Ramos. Hindi Villarreal ang apelyido mo. Napakunot ang noo ni Jessa sa pagkalito. Ang tunay mong pangalan, pagpapatuloy ng abogado, ay Jessa Villarreal. Villarreal, katunog ng malaking pangalan na nakaukit sa gintong plaka sa labas ng mansyon ng mga amo niya noon sa probinsya. Bago siya napadpad dito, bigla siyang kinabahan. At nandito ako ngayon. Dagdag pa ni Attorney Ramos, at ang bawat salita niya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong mundo ni Jessa. Ikaw, Jessa, ang nag-iisang tagapagmana ng buong imperyo ng Villarreal Resorts. Parang isang panaginip. Habang binabagtas ng magarang sasakyan ni Attorney Ramos ang daan, nakatingin lang si Jessa sa labas ng bintana, pero wala siyang makita. Ang mga salita ng abogado ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Parang sirang plaka. Tagapagmana, imperyo, Villarreal. Siya, isang tagapagmana? Ang Jessa na sanay sa amoy ng sabong panlaba at floor wax, ngayon ay sinasabing nagmamay-ari ng mga resort? Pakiramdam niya ay nanonood lang siya ng isang pelikula kung saan siya ang bida pero hindi niya alam ang kanyang linya. Napatigil ang sasakyan sa harap ng isang dambuhalang gate. Gawa ito sa itim na bakal na may kumikinang na letrang V sa gitna. Dahan-dahan itong bumukas na parang isang malaking bibig na handa siyang lulunin. Sa loob, isang mahabang daan na napapaligiran ng mga perpektong pagkakaputol na halaman at isang fountain sa gitna ang bumungad sa kanya. Sa dulo nito ay nakatayo ang isang mansyon na 10 beses na mas malaki kaysa sa bahay ni Madam Reyes. Ito raw ang bahay niya, ang bahay ng mga magulang niya. Handa ka na ba? Tanong ni Attorney Ramos na may bahid ng pag-unawa sa kanyang boses. Umiling si Jessa. Hindi ko po alam. Bumaba sila ng sasakyan at sinalubong sila ng 2 unipormadong guwardiya. Bago pa man sila makarating sa malaking pinto na gawa sa kahoy, bumukas na ito. Isang babae at isang lalaki na nasa mga 50 anyos ang nakatayo roon. Parehong bihis na bihis. Jessa! Apo ko! Sigaw ng babae at mabilis na lumapit sa kanya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Halos hindi siya makahinga. Naramdaman niya ang pagkabasa ng kanyang balikat. Umiiyak ito. Salamat sa Diyos at natagpuan ka na namin. 3 taon, Jessa. 3 taon ka naming hinanap. Napako si Jessa sa kanyang kinatatayuan. Ito si Tita Lorna niya, ang kapatid ng kanyang papa. Ang lalaking kasunod nito ay ang asawa, si Tito Roy. Halika sa loob, iha. Sabi naman ni Tito Roy na hinawakan ng kanyang balikat. May ngiti sa labi nito. Pero ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Welcome home! Dinala siya sa loob ng mansyon. Bawat tapak niya sa malamig na marmol na sahig ay umaalingaw-ngaw. Napatingala siya sa napakataas na kisame kung saan nakasabit ang isang chandelier na gawa sa libo-libong kristal. Ang mga pader ay puno ng mga painting na mukhang napakamahal. Pakiramdam niya ay isa siyang basahan na napadpad sa isang palasyo. Pinaupo siya sa isang mahabang hapagkainan. Nagsimulang magsalita si Tita Lorna. Walang tigil sa pag-agos ang mga luha habang ikinukwento kung paano sila nag-alala at humanap sa kanya sa loob ng 3 taon. Napakasakit para sa amin na mawala ang kuya at si ate. Sabi nito habang pinupunasan ang mga mata. At lalo kaming nawasak noong nalaman naming nawawala ka rin. Isang kasambahay ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato.
Hindi ito magalaw ni Jessa. May kung anong bumabagabag sa kanya. Bakit kung 3 taon na siyang hinahanap, isang abogado pa mula sa Maynila ang nakahanap sa kanya sa bahay lang ni Madam Reyes? Tama na yan, Lorna, sabi ni Tito Roy na tinapik ang kamay ng asawa. Bumaling ito kay Jessa. Ang mahalaga ay narito ka na. Pero Jessa, marami tayong kailangang ayusin. Ang pamana sa iyo ng iyong mga magulang. Napakalaki nito. Bigla itong may inilapag na mga dokumento sa mesa. Huwag kang mag-alala, iha. Simple lang ito. Mga papeles lang para ma-authorize mo kami ng Tita Lorna mo na tulungan kang pamahalaan ng kumpanya habang nag-a-adjust ka pa. Kami na muna ang bahala sa lahat. Tinitigan ni Jessa ang mga papel. Isang pen ang iniabot sa kanya ni Tito Roy. Pirmahan mo lang yan dito. Nanginginig ang kamay ni Jessa. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing, pumirma na lang para matapos na para hindi na sila magalit. Ito ang Jessa na sanay sumunod. Pero napasulyap siya kay Attorney Ramos na tahimik na nakaupo sa tabi niya. Nakita niya itong bahagyang umiling. Isang galaw na halos hindi mahahalata. Huminga siya ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon, isang maliit na tinig ng pagtutol ang nabuo sa loob niya. Pasensya na po, Tito. Pero sabi po ni attorney, kailangan ko po munang basahin ang lahat bago ako pumirma ng kahit ano. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Tito Roy. Isang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling napalitan ng isang pilit na ngiti. Siyempre, tama yan. Magpahinga ka na muna. Ihahatid ka na ng tita mo sa iyong kwarto. Tumayo si Tita Lorna at inakay siya paakyat sa isang malawak na hagdanan. Pagdating nila sa tapat ng isang pinto, huminto ito. Ito ang magiging silid mo, Jessa, sabi nito. Ang ngangiti ay hindi pa rin umaabot sa mga mata. Tumangulang si Jessa at akmang bubuksan na ang pinto nang magsalita ulit ang kanyang tita. At sa pagkakataong ito, wala nang bahid ng pagkukunwari sa boses nito. Malamig, matigas. Mag-ingat ka, pamangkin. Napalingon si Jessa. Ang mundong ito ay hindi para sa mga mahihina. Seryosong sabi ni Tita Lorna habang tinititigan siya mula ulo hanggang paa. Tulad ng mga magulang mo, kinabukasan, sa loob ng kanyang opisina, na napapaligiran ng mga libro ng batas, hindi maalis sa isip ni Marco Ramos ang mga nangyari. Nakaupo siya sa kanyang leather na upuan, ngunit ang isip niya ay nasa malaking mansyon ng mga Villa Real, kasama ang isang dalagang takot na takot, ngunit may itinatagong tapang sa kanyang mga mata. Ang babala ni Lorna na narinig niya bago sila umalis ay parang alarmang umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Hindi ito simpleng laban para sa mana. Ito ay isang digmaan. Inihanda niya ang lahat para sa unang pagpupulong ng board. Alam niyang susubukan ni Lorna at Roy na isahan sila. At hindi nga siya nagkamali. Pagpasok pa lang nila ni Jessa sa boardroom, ramdam na agad ang tensyon. Lahat ng miyembro ng board ay mga taong matagal nang kilala ni Lorna at Roy. Ang mga tingin na ipinukol nila kay Jessa ay puno ng pagdududa at pagmamaliit. Good morning, panimula ni Roy, na para bang siya ang hari ng kwarto. Since my niece is new to all of this, let's proceed with the most urgent matter. I propose we fast-track the approval for the new resort expansion in Palawan. All the plans are ready. Naglabas si Roy ng isang makapal na folder at ipinakita ang mga plano ng isang proyektong nagkakahalaga ng daan-daang milyon. With all due respect, Mr. Salazar, magalang ngunit matatag na sabi ni Marco, I believe it would be prudent to put all major expansions on hold until my client, the rightful heir and new head of this company, has had ample time to review all existing operations. Kumunot ang noo ni Roy. Attorney, this is a golden opportunity. We delay. We lose.
Mas malaki po ang mawawala sa atin kung magkakamali tayo. Mahinang sabi ni Jessa. Napatingin ang lahat sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nagsalita siya. Namumula ang kanyang mga pisngi, ngunit diretso ang kanyang tingin. Gusto ko pong malaman, pagpapatuloy niya. Kumusta po ang mga empleyado natin sa mga probinsya? May sapat po ba silang benepisyo? May programa po ba tayo para sa mga anak nila? Tulad ng scholarship na laging binabanggit ng papa ko noon? Narinig ni Marco ang mahinang pag-ismid ni Lorna. Jessa, we are talking about millions here, not charity work. Ngunit bago pa makasagot si Jessa, sumingit na si Marco. The welfare of the employees is integral to the health of the company. It reflects the vision of its founder. We will review it along with everything else. Sa tulong ni Marco, lahat ng tangkang pagpasa sa mga mabilisang proyekto ni Roy ay naharang. Natapos ang pulong na walang napirmahang malaking kontrata. Sa loob-loob ni Marco, isang maliit na paghanga ang nabuo para kay Jessa. Sa gitna ng takot, mas inuna pa rin nito ang kapakanan ng iba. Pagbalik sa opisina, tinawagan ni Marco ang kanyang assistant. Liza, can you pull up all financial records from 3 years ago? Specifically, the month after Mr. and Mrs. Villarreal's death. Habang naghihintay, binuklat ni Marco ang isa pang folder na kanina pa niya tinititigan. Kulay brown ito at may markang confidential. Ito ang kopya ng police report ng aksidente. Napakunot ang noo niya. Ang buong report ay 3 pahina lang. Para sa isang aksidente na kumitil sa buhay ng 2 prominenteng tao, napakaikli nito. Ang konklusyon, brake failure. Walang malalim na investigasyon kung ito ba ay sinadya o nagkataon lang. Isinara ang kaso, ganoon na lang. Isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Pumasok si Liza na may dalang mga papel. Sir, ito na po yung records, sabi nito. May isang bagay po akong napansin. May isang malaking withdrawal, 5 million pesos, 1 week after the funeral. Nakalagay po sa description, funeral and miscellaneous expenses. Pero wala pong resibo, sir. Isang voucher lang na pirmado ni Mr. Salazar. 5 milyon para sa funeral expenses? Napailing si Marco. May mali. May napakaraming mali. Dinampot niya ang kanyang telepono at nagdial ng isang numero. Isang luma niyang kaibigan. Isang retiradong investigador na marami siyang utang na loob. Leo, si Marco to. Sabi niya nang sagutin ang tawag. May ipapakitingnan sana ako sa'yo. Isang lumang kaso. Aksidente ng mag-asawang Villarreal, 3 taon na ang nakalipas. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Ilang sandali itong natahimik. Marco, nagsalita ang kaibigan niya, at ang boses nito ay biglang naging seryoso at mababa. Huwag mo nang buksan yan. Masalimuot yan. Kailangan, Leo, para sa anak nila. Muli, katahimikan. At nang muling magsalita ang retiradong investigador, ang mga salita nito ay tumatak sa isip ni Marco na parang isang malamig na bakal. Marco, may hindi tama sa aksidenteng yon. May nagbayad para isara ang kaso. Ang bawat araw sa opisina ay isang pagsubok para kay Jessa. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa isang entablado kung saan lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Naghihintay na siya ay madapa. Ramdam niya ang bawat bulungan sa tuwing siya ay dadaan. Naririnig niya ang mga hagik-hik na agad tumitigil kapag lumingon siya. Ang aanga-anga raw. Katulong lang yan dati, di ba? Ang swerte naman, naging milyonarya bigla. Naramdaman niya ang bawat salita na parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Sinubukan niyang magbingi-bingihan. Pilit niyang inaral ang mga dokumento, ang mga financial reports, ang mga plano. Ngunit paano niya pamumunuan ang isang kumpanyang ang tingin sa kanya ng mga tao ay isang pulot lang sa kung saan. Isang hapon,
Habang binubuklat niya ang mga lumang file, sa dating opisina ng kanyang ama, may nahulog na isang manipis na folder. Project Pag-asa ang nakasulat sa labas. Binuksan niya ito. Sa loob ay naroon ang mga plano para sa isang maliit na eskwelahan at isang libreng klinika para sa mga pamilya ng mga mangingisda sa isa sa mga islang pag-aari ng Villarreal. Isang proyektong hindi natuloy dahil sa biglaang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Biglang nagkaroon ng liwanag sa puso ni Jessa. Ito ang kailangan niya. Isang bagay na hindi lang tungkol sa pera at tubo. Isang bagay na may puso. Kinabukasan, sa isang pulong, buong lakas loob niyang iprinisinta ang ideya. Gusto ko pong buhayin muli ang Project Pag-asa. Sabi niya sa lahat. Ito po ang pangarap ni Papa, ang tulungan ng komunidad na parte ng ating negosyo. Isang nakakabinging katahimikan ang sumunod. At pagkatapos, isang tawa ang bumasag dito. Tawa ni Tita Lorna niya. My dear Jessa, sabi nito, na may halong pang-aalipusta sa boses. This is a business, not a charity foundation. We are here to make money, not to waste it on sentimental nonsense. Hindi po ito pag-aaksaya ng pera, giit ni Jessa, at naramdaman niya ang pag-init ng kanyang pisngi. Isa po itong investment sa mga tao na nagpapaunlad sa Villarreal. Isang investment na walang balik. Singhal naman ni Tito Roy. The board will never approve this. Tumingin si Jessa sa mga miyembro ng board, pero ang nakita lang niya ay mga matang umiiwas at mga ulong yumuyuko. Walang gustong kumampi sa kanya. Pakiramdam niya ay muli siyang naging ang Jessa na pinapagalitan ni Madam Reyes sa harap ng lahat. Natalo. Muli siyang natalo. Umalis siya sa pulong na yon na mabigat ang dibdib. Pero imbes na umuwi, nagpahatid siya sa pinakamalapit na resort ng Villarreal. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makita ang isang bagay na totoo. Doon, sa lobby ng resort, nakilala niya si Mang Nestor, ang pinakamatagal na resort manager ng kumpanya. Matanda na ito, kulubot na ang mga kamay, ngunit ang mga mata ay puno ng kabaitan. Kaibigan ito ng kanyang ama. Nang ikwento ni Jessa ang tungkol sa Project Pag-asa at ang nangyari sa pulong, nakita niya ang unti-unting pangingilid ng luha sa mga mata ng matanda. Ang Sir Antonio mo, sabi ni Mang Nestor na garalgal ang boses. Ganyan na ganyan siya. Laging inuuna ang kapakanan ng maliliit. Akala ko, sa pagkawala niya, namatay na rin ang pusong yon ng Villarreal. Nagkamali ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Jessa ang isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-asa. May isang taong naniwala sa kanya, ngunit ang pag-asang iyon ay hindi nagtagal. Nang gabing iyon, habang nanonood ng balita, isang breaking news ang lumabas sa TV screen. Isang maliit na pagsabog daw ang naganap sa isa sa mga generator ng Villarreal Resort sa Batangas. Walang nasaktan, ngunit sapat na ito para maging malaking balita. At pagkatapos ay lumabas ang mukha ng isang business analyst. This incident raises questions about the new leadership of Villarreal. Is the young and inexperienced Jessa Villarreal capable of handling such a massive empire? Nabitawan ni Jessa ang hawak niyang baso. Ang pangalan niya, ang mukha niya. Dinudungisan sa harap ng buong bansa. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang hindi rehistradong numero. Nanginginig niyang sinagot ito. Ma'am Jessa? Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot at pagmamadali. Boses ni Mang Nestor. Ma'am Jessa, sinadya po ito. Ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Nestor? Ang pagsabog. Nakita ko po. Nakita ko po ang isa sa mga tauhan ni Sir Roy na papalabas sa generator room bago ito sumabog. Ang mga salita ni Mang Nestor ay parang kidlat na gumuhit sa madilim na gabi ni Jessa. Sinadya. Ibig sabihin, mayroong gustong ipahamak siya.
At ang taong iyon ay malapit lang sa kanya. Hindi na siya nakatulog ng gabing iyon. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay unti-unting napalitan ng isang damdaming bago sa kanya. Galit. Isang determinadong galit para malaman ang katotohanan. Kinabukasan, imbes na pumasok sa opisina, nagkulong siya sa dating silid-aklatan ng kanyang ama sa mansyon. Kung gusto siyang sirain ang kanyang mga kaaway gamit ang kasinungalingan, hahanapin niya ang katotohanan sa nakaraan. Nagsimula siyang maghalongkat sa bawat drawer, sa bawat cabinet, sa bawat bowl. Hinahanap niya ang kahit anong bagay na maaaring magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng kanilang kasaysayan. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang blueprint, nakita niya ito, isang itim na leather-bound journal. Nang buksan niya ito, nakilala niya agad ang sulat kamay ng kanyang ama. Ito ang journal niya. Ang karamihan sa mga nakasulat ay tungkol sa negosyo, mga numero, at mga plano. Pero may mga pahinang naglalaman ng mga kakaibang code at mga maikling, misteryosong pangungusap. Ang transaction sa RA ay naging isang bangungot. Nawala ang tiwala. Nawala ang pagkakaibigan. Sana mapatawad niya ako balang araw. RA? Ano ang ibig sabihin nito? Sinong siya ang tinutukoy ng kanyang ama? Habang abala siya sa pag-iisip, tinawag siya ng isang kasambahay. May pinabibigay daw si Tita Lorna niya. Isang mamahaling damit at alahas. Para raw sa party mamayang gabi, sabi ng kasambahay. Isang charity ball na kailangan niyang puntahan bilang bagong mukha ng Villarreal. Wala siyang ganang dumalo. Pero alam niyang hindi niya pwedeng tanggihan. Bahagi ito ng kanyang bagong tungkulin. Nang gabing iyon, habang nasa gitna ng mag-arbong pagtitipon, pakiramdam ni Jessa ay isa siyang manika na pinagsuot ng magandang damit. Lahat ay ngumingiti sa kanya, ngunit alam niyang karamihan ay plastic. Habang sinusubukan niyang iwasan ang mga pekeng ngiti, bigla siyang natigilan. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukha na sanay siyang makitang galit at nakasigaw. Si Madame Reyes, nakaeleganteng gown nito at napapaligiran ng mga mayayamang kaibigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang kislap ng gulat at pagkamuhi ang dumaan sa mukha ni Madame Reyes bago ito umiwas ng tingin. Lalapitan sana ni Jessa para kausapin, ngunit naunahan siya ng takot. Sa halip, lumabas siya sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin. Isinandal niya ang kanyang mga siko sa barandilya at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa gitna ng ingay ng party, ang tanging naririnig niya ay ang mga tanong sa kanyang isipan. Sino si RA? Anong kinalaman niya sa nakaraan ng kanyang ama? Biglang may tumunog. Hindi ang kanyang cellphone, kundi isang burner phone na ibinigay sa kanya ni Attorney Ramos para sa mga emergency. Isang text message mula sa abogado. Jessa, I think I found something. RA, it's a name. Reynaldo Aldama. Reynaldo Aldama. Aldama. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Jessa. Iyon ang apelyido ni Madame Reyes. Nagmamadali siyang bumalik sa loob. Hinahanap ng kanyang mga mata ang dati niyang amo. Nakita niya itong paalis na. Hinabol niya ito. Ma'am Reyes! Sandali po! Tawag niya. Lumingon si Madame Reyes at ang mukha nito ay puno ng pagkasuklam. Anong kailangan mo? Nananaginip ka pa rin bang katulong kita? Hindi po. May gusto lang po akong itanong, sabi ni Jessa habang ipinapakita ang suot niyang kwintas. Isang pamana mula sa kanyang ina. Isang simpleng kwintas na may pendant na hugis araw. Nang makita ni Madame Reyes ang kwintas, biglang nagbago ang anyo ng mukha nito. Ang pagkamuhi ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parang sakit. Kasabay nito,
Isang text message ang dumating sa kanyang personal na telepono. Isang unknown number. Nang buksan niya ito, isang maikling pangungusap lang ang nakasulat. Isang pangungusap na nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Tumigil ka na kung ayaw mong matulad sa kanila. Ang banta sa text message ay dapat na nagdulot ng takot kay Jessa. Pero sa halip nagsilbi itong gasolina sa nag-aalab na niyang determinasyon. Kinabukasan, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya sukat akalaing magagawa niya. Nagpunta siya sa mansyon ni Madame Reyes. Hindi na siya dumaan sa pinto sa likod para sa mga katulong. Nag-doorbell siya sa malaking pinto sa harap. Ang mismong kasambahay na pumalit sa kanya ang nagbukas ng pinto at nakita niya ang gulat sa mukha nito. "Anong ginagawa mo rito?" Mataray na tanong ni Madame Reyes nang makita siya sa sala. "Kailangan po nating mag-usap," matatag na sabi ni Jessa kahit na kumakabog ang kanyang dibdib. "Wala tayong dapat pag-usapan," sabi ni Madame Reyes at tatalikod na sana. "Tungkol po ito kay Reynaldo Aldama," sabi ni Jessa. Natigilan si Madame Reyes. Dahan-dahan itong lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Jessa ang takot sa mga mata ng babaeng dati niyang kinatatakutan. "Paano mo nalaman ang pangalan na yan?" Pumasok si Jessa sa sala, hindi na naghihintay ng paanyaya. Umupo siya sa sofa, sa mismong lugar kung saan dati ay pinagbabawalan siyang maupo. "Siya po ang asawa ninyo, hindi ba? At kasosyo siya ng papa ko noon." Tinitigan siya ni Madame Reyes. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang unti-unting nabibitak. "Kasosyo?" Taksil ang mas tamang salita dyan. "Ano po ang nangyari?" Mahinahong tanong ni Jessa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa bibig ni Madame Reyes. "Nangyari? Sinira ng ama mo ang buhay namin. Nilinlang niya ang asawa ko. Kinuha niya ang lahat ng pera namin sa isang investment na biglang bumagsak. Dahil sa kanya, nawala ang lahat sa amin." Biglang bumuhos ang mga luha mula sa mga mata ni Madame Reyes, mga luhang matagal na nitong itinatago sa likod ng galit at pagmamataas. Hindi alam ng mga tao, pagpapatuloy nito nagaralgal ang boses. "Akala nila, ipinanganak akong mayaman. Hindi. Nagsimula kami sa wala. Ang asawa ko, nagtrabaho siya araw at gabi para itayo ang aming kumpanya. At ang ama mo, ang matalik niyang kaibigan, ang sumaksak sa kanya ng patalikod." Napatayo si Jessa hindi makapaniwala. "Hindi po ganyang klase ng tao ang papa ko." "Talaga?" Sigaw ni Madame Reyes, puno ng sakit ang boses. "Hindi mo siya kilala. Dahil sa kahihiyan at pagkalugi, hindi kinaya ng asawa ko. Nagpakamatay siya, Jessa." Parang isang bombang sumabog ang huling mga salita. "Nagpakamatay." Napaupo si Jessa, nanlambot ang mga tuhod. "At ako," humihikbing sabi ni Madame Reyes. "Ako ang naiwang mag-isa para pulutin ang mga piraso. Nagtrabaho ako na parang kalabaw para muling itayo ang lahat. Kaya nang malaman kong isa kang Villarreal, sa'yo ko ibinuhos ang lahat ng galit na kinimkim ko sa loob ng maraming taon." Puno ng awa, nilapitan ni Jessa ang umiiyak na babae. Pero tinabig ni Madame Reyes ang kanyang kamay. Tumakbo ito papunta sa isang aparador. May kinuha itong isang lumang folder at ibinato ito sa paanan ni Jessa. "Iyan," sigaw nito. "Iyan ang katibayan ng pagtataksil ng ama mo. Ang kontratang nagpabagsak sa amin. Tingnan mo para matauhan ka." Nanginginig ang mga kamay ni Jessa habang dinadampot ang folder. Dinala niya ito diretso sa opisina ni Attorney Ramos. Magkasama nilang pinag-aralan ang mga dokumento. Isang kasunduan sa pagitan ng Villarreal Corp at Aldama Enterprises. Mukhang normal ang lahat hanggang sa mapansin ni Marco ang isang bagay. "Ang pirma," sabi ni Marco habang itinuturo ang pangalan ni Antonio Villarreal sa dulo ng kontrata. "Pamilyar sa akin ang pirma ng ama mo, Jessa. Ibang-iba ito."
Kinuha ni Marco ang isang luma nilang kontrata na may tunay na pirma ng ama ni Jessa. Ipinagtabi nila ang dalawa. Magkaiba nga. Ang pirma sa kontrata ng mga Aldama ay halatang peke, pero ang mas nakakagulat ay ang pirma ng pangalawang testigo sa kontrata. Isang pirma na napakalinaw at pamilyar kay Jessa, Roy Salazar. Teka, sabi ni Marco, habang tinitingnang maigi ang mga dokumento. Ayon sa records ng kumpanya, ang proyekto na ito ay pinamahalaan mismo ni Roy Salazar. Siya ang nagpresenta nito sa papa mo at kay Mr. Aldama. Nagkatinginan si Jessa at si Marco. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo at ang nabubuong larawan ay mas masahol pa kaysa sa kanilang inaakala. Hindi ang papa ko ang nagpabagsak sa kanila, bulong ni Jessa, habang isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Ang tita at tito ko, sila ang may kagagawan ng lahat. Ang pagkatuklas sa katotohanan ay parang isang malakas na sampal kay Marco. Hindi na lang ito tungkol sa mana, hindi na lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa isang matagal ng krimen na nagwasak hindi lang ng isang pamilya, kundi dalawa. Kailangan nating mag-ingat, Jessa. Seryosong sabi ni Marco habang nakaupo sila sa kanyang opisina. Kung nagawa nila ito noon, kaya nilang ulitin ngayon. Mas malala pa. Alam ni Marco na ang kontratang peke ay hindi sapat. Kailangan nila ng isang testimonya na hindi maikakaila. Kailangan nilang hanapin ang mekanikong sumuri sa sasakyan ng mga magulang ni Jessa. Agad niyang tinawagan muli ang kaibigan niyang si Leo. Pagkatapos ng ilang oras, nakuha nila ang impormasyon. Ang mekaniko, isang lalaking nagngangalang Rody, ay nag-resign isang linggo matapos isara ang kaso. Umuwi ito sa probinsya niya sa Quezon at hindi na muling nagtrabaho sa kahit anong auto shop. Pupuntahan ko siya, desididong sabi ni Marco. Ikaw, Jessa, manatili ka lang sa mansyon. Huwag kang lalabas. Huwag kang kakausap ng kahit sino maliban sa akin. Mag-iingat ka, attorney. Halos pabulong na sabi ni Jessa. At sa kanyang boses ay narinig ni Marco ang isang bagay na higit pa sa pag-aalala ng isang kliyente. Kinabukasan, madaling araw pa lang ay bumiyahe na si Marco papuntang Quezon. Habang nagmamaneho, hindi niya maialis sa isip si Jessa. Ang dalagang nakilala niya bilang isang mahiyain at takot na katulong ay unti-unti nang nagiging isang matapang na babae. At sa loob-loob niya, inaamin niyang hindi na lang profesional na paghanga ang nararamdaman niya. Samantala, sa Villarreal, nararamdaman ni na Lorna at Roy na unti-unti nang sumisikip ang mundo para sa kanila. Ang paghahalungkat ni Jessa sa nakaraan at ang biglaang pagiging malapit nito sa abogado ay senyales ng panganib. Kailangan na nating tapusin ito, Roy, sabi ni Lorna habang naglalakad-lakad sila sa hardin. Siguradong walang nakakarinig. Bago pa mahukay ng pamangkin mong magaling, ang lahat ng butong matagal na nating ibinaon. May ngisi sa labi ni Roy. Huwag kang mag-alala, mahal, may inihanda na akong huling baraha. Nang hapong iyon, isang kilalang bayarang, mamamahayag ang dumating sa opisina ni Roy. May iniabot si Roy na isang makapal na envelope. Sa loob nito ay isang set ng mga pekeng dokumento, mga bank statement, mga pekeng resibo, na lahat ay nagpapakitang naglilipat si Jessa ng malaking halaga mula sa kumpanya papunta sa isang personal na account. Gawin mong pinakamalaking iskandalo ang kwentong yan. Utos ni Roy. Siguraduhin mong bukas ang pangalan ni Jessa Villarreal ay magiging kasing sama ng basura. Gabi na nang marating ni Marco ang maliit na baryo sa Quezon. Isang simpleng bahay na kubo ang tirahan ni Rody. Nadatnan niya itong nag-iisa, umiinom ng tuba sa harap ng bahay. Nang ipakilala ni Marco ang sarili at banggitin ang pangalan ng mga Villarreal, biglang namutla si Rody.
Wala akong alam dyan. Mabilis niyang sabi at akmang tatayo na. Alam kong binayaran ka para manahimik. Diretsahang sabi ni Marco. Hindi ako narito para idiin ka. Narito ako para sa hustisya ng mga namatay. Umupo si Marco sa tapat niya. Hindi niya ito pinilit. Hinintay niya lang. At sa wakas, bumigay din si Rody. Ang bigat ng konsensya na dinala niya sa loob ng 3 taon ay bumuhos kasabay ng kanyang mga luha. Pinilit lang nila ako, attorney. Humihikbing sabi ni Rody. Tinakot nila ako. Sabi nila, papatayin nila ang pamilya ko kung magsusumbong ako. Sino? Tanong ni Marco. Binigyan nila ako ng isang bag ng pera. Sabi nila, sabihin ko lang sa report na pumalya ang preno. Pero ang totoo, sinadya yun. Pinutol nila ang brake line. Huminga ng malalim si Marco. Pinipigilan ang sariling galit. May ebidensya ka ba, Rody? Kahit ano. Nanginginig na tumango si Rody. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. May video ako, attorney. Noong araw na ibinigay nila sa akin ang pera, itinago ko ang cellphone ko sa ilalim ng mesa, naka-record. Para kung sakaling may mangyari sa akin. Ipinakita niya ang video kay Marco. Malabo ito at mahina ang tunog, pero sapat para makilala ang mga muka at marinig ang mga boses. Ang boses ni Tito Roy na nagbibigay ng utos. At habang pinapanood yon ni Marco, biglang tumunog ang kanyang telepono, si Jessa. Marco, sabi ni Jessa sa kabilang linya, ang boses ay naghahalo ang saya at pag-aalala. Kumusta ka? Okay ka lang ba? Sa unang pagkakataon, tinawag siya nito sa unang pangalan niya. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Okay lang ako, Jessa. At may dala akong magandang balita. Pauwi na ako. Pero hindi niya alam, habang pauwi siya dala ang katotohanan, isang buhawi ng kasinungalingan naman ang paparating para wasakin ang lahat ng itinayo ni Jessa. Isang sinag ng araw ang tumama sa mukha ni Jessa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, gumising siyang may ngiti sa labi. Ang balita mula kay Marco ay parang isang pangako ng bagong umaga. Malapit na. Malapit na nilang makamit ang hustisya, bumangon siya at naghanda. Habang nagsusuklay sa harap ng salamin, binuksan niya ang maliit na TV sa kanyang kwarto para manood ng morning news. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay biglang naglaho. Ang kanyang mukha. Ang mukha niya ang nasa screen. Sa ilalim nito ay may malalaking letrang nakasulat. Tagapagmana o magnanakaw? Jessa Villarreal, inakusahan ng pandarambong sa sariling kumpanya. Nabitawan ni Jessa ang hawak niyang suklay. Nanlalaki ang mga matang pinanood niya ang balita. Isang reporter ang nagsasalita. Ipinapakita ang mga kopya ng mga dokumentong ibinigay ni Roy, mga pekeng bank statement, mga pekeng resibo. Lahat ay nagpapatunay na ninakawan niya ang Villarreal ng milyon-milyong piso. Mula sa pagiging isang hamak na katulong, tila nasilaw sa pera ang dalaga, sabi ng reporter. Isang ahas na inalagaan sa sariling tahanan, sabi ng isang business analyst. Pakiramdam ni Jessa ay binuhusan siya ng isang baldeng nagyayelong tubig. Hindi siya makahinga. Sunod-sunod na pumasok ang tawag sa kanyang cellphone. Mga numero ng media, ng mga miyembro ng board. Pinatay niya ito. Sinubukan niyang tawagan si Marco, pero hindi niya ito makontak. Out of coverage area. Marahil ay nasa daan pa ito. Sa isang lugar na walang signal, biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Tita Lorna niya, may daladalang tray ng almusal. Ang mukha nito ay puno ng pekeng pag-aalala. Jessa, apo, napanood mo ba ang balita? Huwag kang maniwala sa kanila. Isang paninira lang yan, sabi nito habang inilalapag ang tray. Pero nang magtama ang kanilang mga mata, nakita ni Jessa ang isang kislap ng tagumpay sa mga mata ng kanyang tiyahin. Alam niya.
Alam niyang sila ang may pakana nito. Hindi nagtagal. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Pagpasok ni Jessa sa boardroom, ang dating mga taong nagdududa lang sa kanya ay nakatingin na ngayon na may halong galit at pandidiri. "This is unacceptable," sigaw ng isa sa mga board member. "Habang naghihirap tayong itaas ang kumpanya, ninanakawan lang pala tayo," sabi naman ng isa pa. Humarap si Roy sa kanilang lahat. "Mga kaibigan, masakit man itong aminin, pero mukhang nagkamali tayo ng tiwala. Kaya naman, bilang acting chairman, I move to suspend Miss Jessa Villarreal indefinitely from her position, pending a full investigation." Walang tumutol. Lahat ay sumang-ayon, parang isang masamang panaginip. Ilang minuto lang, ang lahat ng pinaghirapan niya ay biglang nawala. Pinagbintangan, hinusgahan, tinanggalan ng karapatan. Umuwi siya sa mansyon na parang isang basang sisiyo. Ang dating palasyo na nagsimula nang maging tahanan sa kanyang isip ay bigla na lang naging isang malamig at malaking kulungan. Naupo siya sa gitna ng kanyang malaking kama, sa malawak niyang silid. Pero pakiramdam niya ay hindi pa siya naging ganito kalungkot at nag-iisa sa buong buhay niya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at doon, sa gitna ng katahimikan, humagulgol siya. Wala na. Natalo na siya. Pinaniwalaan niya, kahit sandali lang, na kaya niyang manalo. Pinaniwalaan niyang may lugar para sa isang tulad niya sa mundong ito. Pero nagkamali siya. Isang katok sa pinto ang narinig niya. Hindi niya ito pinansin. Pero dahan-dahan itong bumukas. Nakatayo roon si Tita Lorna. Wala nang suot na maskara ng kabaitan. Ang mukha nito ay purong tagumpay at pagkamuhi. Inilapag nito ang isang sobre sa paanan ng kama ni Jessa. Isang subpuena, isang utos mula sa korte na nagsasampa ng kasong qualified theft laban sa kanya. Ngumisi si Tita Lorna, isang ngangisi na puno ng lason. "Game over, Jessa," sabi nito sa isang malamig na boses. "Bumalik ka na sa basurahan kung saan ka nararapat." Gabi. Ang buong mansyon ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Para kay Jessa ang bawat anino sa kanyang silid ay parang isang halimaw na handa siyang sakmalin. Ang mga salita ni Tita Lorna niya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang tainga. "Bumalik ka na sa basurahan kung saan ka nararapat." Nakatitig lang siya sa sobre ng subpuena na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Ito na ba talaga ang katapusan? Susuko na lang ba siya? Habang abala siya sa pag-iisip, isang mahinang katok ang narinig niya mula sa pinto ng kanyang balcony. Nagulat siya. Sino ang pupunta roon? Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip. Sa dilim, naaninag niya ang isang anyo ng babae. Isang anyo na napakapamilyar. Binuksan niya ang pinto. Nakatayo roon si Madam Reyes. May dalang isang bayong ng pagkain. Ang mukha nito ay hindi na galit o mapagmataas. Ang nakita ni Jessa ay pagsisisi. "Napanood ko ang balita," mahinang sabi ni Madam Reyes, hindi makatingin ng diretso kay Jessa. "Alam kong hindi totoo yon. Alam kong kagagawa na naman nila yon." Hindi nakapagsalita si Jessa. "Nakinig ako sa kwento mo noon." Pagpapatuloy ni Madam Reyes. "Ngayon, pakinggan mo naman ako." Pumasok ito sa loob ng silid. "Marami akong kasalanan sa iyo, Jessa. Hinusgahan kita. Minahal ko ang asawa ko at ang galit ko sa pagkawala niya ay naipasa ko sa iyo at sa ama mo. Pero ngayon, nakikita ko na, pareho lang tayong biktima." May kinuha si Madam Reyes sa kanyang bag, isang lumang address book. "Bago namatay ang asawa ko, may huli siyang sinabi sa akin. Sabi niya, kung may mangyari man sa kanya, hanapin ko raw ang isang tao. Ang pinagkakatiwalaan niyang kaibigan. Ang kaisa-isang tao na nakakaalam sa lahat ng sikreto ng partnership nila ng ama mo. Hindi ko siya pinansin noon dahil akala ko lahat sila ay manloloko."
Ibinigay nito ang address book kay Jessa, nakaturo sa isang pangalan, Mang Domeng Cruz. Hindi siya alam ni na Lorna at Roy, sabi ni Madam Reyes. Isa siyang retiradong accountant. Siya ang huling barahan ng ama mo, Jessa. At ngayon, siya na rin ang huling pag-asa mo. Isang bagong liwanag ang sumilay sa puso ni Jessa. Yakap-yakap ang address book. Isang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig. Salamat po. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, tahimik na umalis si Jessa sa mansyon. Dala ang address na bigay ni Madam Reyes. Nagpunta siya sa isang maliit na bahay sa Laguna. Isang matandang lalaki na nakasalamin ang nagbukas ng pinto. Mang Domeng. Tinitigan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ikaw ang anak ni Antonio? Tumango si Jessa. Pinapasok siya ni Mang Domeng sa loob ng bahay. Sa isang maliit na opisina, binuksan nito ang isang lumang safety deposit box. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na cassette tape recorder. Alam ng papa mo na kaya siyang traidorin ng sarili niyang kapatid, paliwanag ni Mang Domeng. Kaya sa huling pag-uusap nila ni Roy tungkol sa partnership nila ni Reynaldo Aldama, palihim niyang ni-record ang lahat. Nanginginig na inabot ni Jessa ang recorder. Bakit po hindi niyo ito inilabas noon? Tanong ni Jessa. Iyon ang bilin ni Antonio. Sabi niya, itago ko ito. Ilabas ko lang kung ang anak niya na mismo ang maghanap nito. Isang pagsubok daw para patunayan ng tagapagmana niya na karapat-dapat siya sa lahat ng iiwan niya. Habang hawak ni Jessa ang recorder, isang sasakyan ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula roon ang isang pamilyar na lalaki. Gusot ang damit at halatang hindi pa natutulog. Si Marco. Jessa! Sigaw nito, puno ng pag-aalala. Kanina pa kita hinahanap. Nalaman ko ang nangyari. I'm so sorry. Natrap ako sa landslide sa bundok, walang signal. Ipinakita ni Marco ang dala niya. Isang USB flash drive. Nasa akin na ang video, Jessa. Ang pag-amin ng mekaniko. Ngumiti si Jessa at sa pagkakataong ito, isa itong ngangiti ng katiyakan. Itinaas niya ang hawak niyang cassette recorder. Attorney, sabi niya, nasa akin na rin ang huling baraha. Nagkatinginan sila. Si Jessa, si Marco, at si Mang Domeng. 3 taong naghihintay, naghahanap, at nagdurusa. Ngayon, magkakasama na sila. Handa nang tapusin ang laban. Bukas, sabi ni Jessa, at ang boses niya ay buo at matatag. Bukas, sa annual stockholders meeting, malalaman ng lahat ang katotohanan. Ang Grand Ballroom ng Villarreal Hotel ay puno ng mga taong pinakamayayaman at pinakamaimpluwensya sa bansa. Lahat ay naroon para sa annual stockholders meeting. Ang hangin ay mabigat sa bulungan at espekulasyon. Ang agenda, ang formal na pagpapatalsik kay Jessa Villarreal at ang pagluklok kay Roy Salazar bilang bagong CEO. Sa entablado, nakaupo sina Tita Lorna at Tito Roy. Ang kanilang mga mukha ay naglalarawan ng malinis at marangal na pamumuno. Si Roy ang tumayo sa mikropono. Mga kaibigan, mga kasamahan, panimula niya sa isang malungkot na boses. Nalulunod ang aking puso sa kahihiyan dahil sa ginawa ng aking sariling pamangkin. Ang Villarreal ay itinayo sa dugo, pawis at integridad. Hindi natin papayagan na ang pangalan nito ay madungisan ng kasakiman. Isang palakpakan ang umugong sa buong ballroom. Kaya naman, hinihiling ko ang inyong boto para formal na tanggalin si Jessa Villarreal sa anumang posisyon sa kumpanyang ito. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin nang biglang bumukas ang malaking pinto sa likuran ng ballroom. Lahat ng ulo ay lumingon. Nakatayo roon si Jessa. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng katulong o ng damit na pinahiram lang. Suot niya ang isang simpleng itim na business suit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Naglalakad siya na may dignidad.
Ang bawat hakbang ay matatag at may patutunguhan. Sa tabi niya, tahimik na nakasunod si Attorney Marco Ramos. Natigilan ang lahat. Maging sina Roy at Lorna ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Nagpatuloy sa paglakad si Jessa hanggang sa marating niya ang entablado. Hindi niya pinansin ang kanyang tita at tito. Kumuha siya ng isang mikropono. "Magandang umaga po sa inyong lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. "Ako po si Jessa Villarreal, ang anak ni na Antonio at Elena Villarreal, at mayroon po akong kwentong nais ibahagi sa inyo." "Guards, ilabas yan!" sigaw ni Roy, ngunit walang gumalaw. Lahat ay nakatutok kay Jessa. Sa isang senyas mula kay Marco, isang malaking screen sa likod ng entablado ang biglang umilaw. At lumabas doon ang mukha ni Rody, ang mekaniko. Narinig ng lahat ang kanyang nanginginig na pag-amin. Pinutol nila ang brake line. Binayaran nila ako para manahimik. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa ballroom. Namutla si Roy. "Peke yan! Gawa-gawa lang yan!" Sigaw ni Kaya. Hindi siya pinansin ni Jessa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Ang kasakiman ay parang isang sakit," sabi niya, habang nakatingin ng diretso kay Roy. "Sinira nito hindi lang ang sasakyan ng aking mga magulang. Sinira rin nito ang buhay ng isang pamilya. Ang pamilya Aldama." Nagkwento si Jessa tungkol sa pekeng kontrata, tungkol sa pagtataksil sa isang matalik na kaibigan, tungkol sa isang buhay na nasayang. "Kasama po natin ngayon ang byuda ni G. Reynaldo Aldama," sabi ni Jessa. Mula sa gilid, lumabas si Madam Reyes. Gulat ang lahat. Ang babaeng kilalang mortal na kaaway ng mga Villarreal ay nakatayo ngayon sa tabi ni Jessa. Nanginig si Lorna sa kanyang upuan. "Mga kasinungalingan, wala kayong patunay." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Jessa. Isang nangiti na hindi na ng takot, kundi ng tagumpay. "Meron po," sabi niya. Kinuha niya mula kay Marco ang maliit na cassette player. Idinikit niya ito sa mikropono at pinindot ang play. Unang narinig ang boses ng kanyang ama, si Antonio. At pagkatapos, ang boses ni Roy. "Roy, hindi tama ato. Pondo to ng kumpanya. Hindi natin pwedeng galawin para lang sa pansarili mong interes," sabi ng boses ni Antonio. Sumagot ang boses ni Roy, at ang boses na yon, na narinig ng lahat sa buong ballroom, ay puno ng inggit at galit. "Lagi ka na lang tama, kuya. Lagi ka na lang magaling. Panahon na para ako naman ang makinabang. Sa ayaw at sa gusto mo, itutuloy ko ang deal na ito, kahit pa ikalugi pa ni Reynaldo." Katahimikan. Isang nakakabininging katahimikan. At pagkatapos, kaguluhan. Sinubukang tumakbo ni na Roy at Lorna, pero huli na ang lahat. Sa labas ng pinto, naghihintay na ang mga pulis. Habang isinusaut sa kanila ang posas, napatingin si Lorna kay Jessa. Ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Pero ang isinukli lang ni Jessa ay isang tingin ng awa. Nakatayo si Jessa sa entablado sa harap ng lahat ng stockholders. Tahimik, matatag. Ang dating katulong na tinapaktapakan ay nakatayo na ngayon bilang tunay na reyna ng kanyang kaharian. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at kapangyarihan. Ibalik natin ang Villarreal sa tunay na landas nito. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalong yumanig sa mundo ng negosyo ay unti-unti nang humupa. Ang pangalan ni na Roy at Lorna ay naging isang babala laban sa kasakiman, habang ang pangalan ni Jessa Villarreal ay naging simbolo ng katatagan at integridad. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang Villarreal Resorts ay hindi lang bumangon, kundi lalo pang umunlad. Pero ang pagbabago ay hindi lang sa mga numero at kita. Ang pagbabago ay nasa puso ng kumpanya.
Isang maaraw na hapon, sa isla kung saan unang binuo ng kanyang ama ang Project Pag-asa, pinasinayaan ni Jessa ang Antonio and Elena Villarreal Foundation. Isang bagong tayong gusali na nagsisilbing eskwelahan para sa mga bata sa umaga at sentro ng kabuhayan para sa mga magulang sa hapon. Sa tabi nito, isang maliit pero modernong klinika ang nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Nakatayo si Jessa sa isang maliit na entablado, kaharap ang buong komunidad. Ang mga mangingisda, ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak, lahat ay nakangiti. Ang Villarreal ay hindi lamang tungkol sa magagandang tanawin o maluluhong kwarto, sabi ni Jessa sa kanyang talumpati. Ito ay tungkol sa mga tao. Kayo po ang puso ng Villarreal. Ang pundasyong ito ay hindi isang regalo mula sa amin. Ito po ay isang pasasalamat sa inyo. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Lumapit sa kanya si Mang Nestor, nangingilid ang luha sa mga mata. Kung nakikita lang ito ng papa mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Sa isang sulok, tahimik na nanonood ang isang pamilyar na babae. Si Madame Reyes, hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling alahas. Simpleng bestida na lang ang suot niya. Ngayon, isa na siya sa mga consultant ng foundation. Ibinabahagi ang kanyang kaalaman sa negosyo para tulungan ang mga kababaihan na magtayo ng sarili nilang maliliit na kabuhayan. Nagtama ang kanilang mga mata at isang matamis na ngiti ang ipinukol niya kay Jessa. Isang ngengisang ngiti ng pasasalamat at kapayapaan. Isang linggo matapos ang inaugurasyon, naglaan si Jessa ng oras para sa isang huling bagay na kailangan niyang gawin. Nagpunta siya sa kulungan. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita niya ang kanyang tita Lorna at tito Roy. Kupas na ang kanilang mga damit at ang dating pagmamataas sa kanilang mga mukha ay napalitan ng kapaguran at pagsisisi. Bakit ka nandito? Malamig na tanong ni Lorna. Para ipamukha sa amin na nanalo ka? Umiling si Jessa. Nandito po ako para sabihing pinapatawad ko na kayo. Natigilan ang dalawa. Hindi ko po ito ginagawa para sa inyo. Pagpapatuloy ni Jessa. Ginagawa ko po ito para sa sarili ko. Ayoko nang magdala ng galit sa puso ko. Iyan ang turo sa akin ng aking mga magulang at iyan ang iiwan kong legacy. Tumayo siya at tumalikod. Iniwan ang nakaraan sa likod ng rehas na bakal. Nang gabing iyon, tumayo siya sa balcony ng penthouse suite ng isa sa mga resort. Ang parehong balcony kung saan dati ay nag-iisa siyang naghahanap ng kasagutan. Ngayon, hindi na siya nag-iisa. Lumapit sa tabi niya si Marco. May dalang dalawang kopita ng champagne. To new beginnings, sabi ni Marco, habang itinaas ang kanyang kopita. To new beginnings, sagot naman ni Jessa, at nag-cheer sila. Tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Isang magandang tanawin na sumisimbolo sa pagtatapos ng isang mahirap na araw at ang pangako ng isang bagong umaga. Alam mo, Jessa, basag ni Marcos sa katahimikan. Noong una kitang makilala, ang nakita ko ay isang kliyente na kailangang protektahan. Pero habang tumatagal, ang nakikita ko na ay isang babaeng hindi ko lang hinahangaan. Humarap siya kay Jessa at sa kanyang mga mata, nakita ni Jessa ang isang emosyon na higit pa sa pagkakaibigan. Kundi minamahal ko na rin. Isang matamis ng ngiti ang sumilay sa labi ni Jessa. Ang puso niyang matagal nang nasaktan at nagtiis ay handa na ngayong magmahal muli. Hinawakan niya ang kamay ni Marco. Magkasama nilang pinanood ang huling sinag ng araw na lamunin ng karagatan. Ang dating katulong na si Jessa Villarreal na minsang tiningnan bilang isang basahan ay natagpuan na
ang kanyang korona. Hindi ito gawa sa ginto o diamante. Ang korona niya ay gawa sa katatagan, pagpapatawad, at pag-ibig. At sa pagyakap ng dilim, alam niyang ito ay hindi isang pagtatapos, isa itong magandang simula.